Sa warehouse, nagpaplano sila Moira na papatayin na nila si Don Pepe. Pag nakaalis na daw si Zoe, tatapusin na nila si Don Pepe. Ang hindi alam ni Moira, narinig ni Zoe ang plano nila. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon na magamot at makausap mag-isa ang lolo Pepe niya, agad niya ito sinabihan na tutulungan niya ito makatakas. Maya-maya nagpunta si Zoe sa labas at sinabihan siya ni Moira na umuwi na para makapagpahinga na muna. Tinanong naman ni Zoe si Moira kung paano daw ang lolo Pepe niya. Sabi ni Moira, wala siyang gagawin sa lolo niya. At maya-maya umalis na si Moira dahil meron daw itong tatawagan. Sa isip ni Zoe, nagdasal siya na sana matulungan siya ng nasa itaas na sana magawang makatakas ng lolo Pepe niya. Binigyan niya ng injection ang lolo Pepe niya. Pampatulog daw yun pero pansamantala lang. Yun daw ang itutusok ni Don Pepe sa mga kasama ni Moira o kung sino man sa kanila ni Balahadja. At susubukan daw ni Zoe tumawag sa pulis para makarating agad ang tulong sa kanya. Bago umalis si Zoe, nagpaalam siya kay Don Pepe. Sinabihan niya si Don Pepe na mag-iingat ito. Sabi ni Don Pepe, salamat apo sa tulong mo. Huwag kang mag-alala at hindi ko kayo idadamay ng mami mo. Mag-iingat ka din. At ngumiti si Zoe kay Don Pepe at niyakap niya ito ng mahigpit. Maya-maya umalis na si Zoe. Samantala sa loob ng warehouse, pagkaalis ni Zoe, pinuntahan ni Moira si Don Pepe. Kinamusta niya ito. Hindi nagsasalita si Don Pepe. Inutusan ni Moira si Balahadja na tanggalan ng tali si Don Pepe dahil aalis na sila. Sabi ni Don Pepe, saan niyo ako dadalhin? Sabi ni Moira, sa impyerno ka namin dadalhin. Sabi ni Don Pepe, bago mo ako patayin Moira, meron sana akong hiling. Nagtataka si Moira. Sinagot niya si Don Pepe na ano yun. Nag-iisip si Don Pepe nang sasabihin niya. Kailangan niya ihanda ang sarili niya. Kailangan niya mapaniwala si Moira para maabutan pa siyang buhay ng mga pulis. Habang nasa sasakyan si Zoe, nag-iisip siya kung saan siya tatawag ng pulis. Kaya naisipan niya huminto sa isang malapit na tindahan para makigamit ng telepono. Tinawagan niya ang pulisya malapit sa lugar kung saan ang warehouse at binigay niya dito ang address. Sinabi niya sa mga pulis na nakita niya si Don Pepe sa isang warehouse at sinabi niya din na hawak ito ng mga kidnapper na sila Balahadja. Ang pakiusap ni Zoe sa mga pulis, nakausap niya wag daw sabihin kung saan galing ang tawag dahil ayaw daw niya madamay. At sinabihan niya din magmadali dahil baka papatayin na ng mga kidnapper si Don Pepe. Nagmadali naman ang mga pulis. Naghanda sila ng mga gagamitin nila sa operasyon. Maya-maya nagpunta ang isang pulis sa Apex para ibalita na alam na nila kung asaan si Balahadja at ang grupo neto. Kaya may gagawin daw silang operasyon dahil may nakapagbigay sa kanila na hawak daw nila Balahadja si Don Pepe. Narinig ni Annalyn ang sinabi ng mga pulis. Kaya nag-iisip siya na sumunod sa gagawing operasyon dahil hindi siya mapakali na hindi niya mailigtas ang lolo Pepe niya. Maya-maya sinabihan ni Giselle ang mga pulis na iligtas niyo po ang papa ko, gawin niyo po ang lahat at sana mahuli niyo na ang mga masasamang tao na yun. Sabi ng pulis, huwag kayong mag-alala ma'am, gagawin po namin ang lahat mailigtas lang ang buhay ng papa niyo. Nagsabi naman si Robert na balitaan niyo po kami agad sa mangyayari sir. At maya-maya umalis na ang mga pulis. Samantala si Annalyn pumunta ng E3. Kinausap niya si Doc Lindon. Sinabi niya dito na alam na ng mga pulis kung asaan ang lolo Pepe niya at meron daw gagawing operasyon mamayang gabi. Sabi ni Doc Lindon, buti naman at sana mailigtas na nila si Don Pepe. Sabi ni Annalyn, Doc, gusto ko sana sumunod. Nagulat si Doc Lindon sa gusto ni Annalyn. Sinabihan niya si Annalyn na, delikado Doc. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo dun, mas mabuti pa kung antayin na lang natin na Annalyn at hayaan na natin ang mga pulis. Mahirap na baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Ngunit hindi nagpapapigil si Annalyn. Gagawin at gagawin niya kung ano ang gusto niya. Nag-iisip si Annalyn kung ano ang plano na gagawin niya. Maya-maya tinanong niya si Doc Lindon kung gusto ba neto sumama. Samahan siya sa operasyon ng mga pulis. Nagdadalawang isip si Doc Lindon dahil kahit anong pigil niya kay Annalyn ay malamang pupunta ito ng mag-isa niya. Ganon katapang si Annalyn. Wala siyang pakialam kahit siya pa mismo ang malagay sa peligro.
Mailigtas lang niya ang mahal niya sa buhay. Kaya pumayag na din siya na samahan ito dahil hindi niya matitiis si Annalyn at ayaw niya ito mapahamak kung sakali man magkaroon ng hindi maganda sa oras ng operasyon. Mas mabuti daw na nasa tabi siya neto at gadon niya kamahal si Annalyn. Maya-maya pinagplanuhan nila ni Annalyn kung paano sila susunod sa mga pulis. Samantala sa Apex Hospital, nag-uusap si Doc Ray at Robert. Tinanong ni Doc Ray si Robert kung asaan daw si Zoe, kung alam na ba ni Zoe na magkakaroon ng operasyon ang mga pulis. Sabi ni Robert, tinawagan ko si Moira kagabi. Sabi ni Moira, kasama daw niya si Zoe at okay naman daw si Zoe at wala siyang alam tungkol dito. Pagalit naman na nagsalita si Giselle na dapat lang na hindi niya malaman ang tungkol dito dahil baka sabihin pa niya sa bruhang mami niya. Baka mamaya, kasabwat pa ng mga kidnapper ang mami niya. Wala na akong tiwala sa mga taong yon. Matagal na akong nagdududa sa kanilang mag-ina. Sabi ni Doc Ray, buti kung ganon, pero mas mabuti kung hindi na nga muna malaman ni Zoe para hindi na din madagdagan ang iisipin ni Zoe para na din sa health issue niya. Sabi ni Robert, salamat pare at naiintindihan mo si Zoe. Samantala sa warehouse, tinanong ni Moira si Don Pepe kung anong gustong hilingin ni Don Pepe dahil anumang oras ay papatayin niya na ito. Ang hindi alam ni Moira, parating na ang mga pulis. Sabi ni Don Pepe, gusto sana muna kita makausap ng tayong dalawa lang. Maya-maya inutusan ni Moira sila Balahadja na iiwan muna silang dalawa ni Don Pepe. Sabi ni Balahadja, sumigaw ka lang madam kapag may ginawa sa'yo ang matandang yan. Sabi ni Moira, oo sige na lumabas na kayo. Nang maiwan silang dalawa ni Moira, natanggalan na siya ng tali sa paa at kamay ni Balahadja. Sabi ni Don Pepe, lumapit ka dito Moira, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Maya-maya bigla niya tinusok ng injection si Moira. Nagulat si Moira, susubukan sana neto sumigaw, ngunit bigla tumalab ang gamot sa kanya at nakatulog ito. Dali-dali kumilos si Don Pepe. Kinuha niya ang tungkod niya at bigla siya lumabas sa likod ng warehouse. Maya-maya dumating na ang mga pulis at nakatunog sila Balahadja na may padating ng pulis. Bigla pumasok si Balahadja. Nagulat siya na makita niyang tulog si Moira. Bigla niya ito ginising, ngunit hindi magising si Moira. Binitbit niya si Moira papasok ng sasakyan. Sinabihan niya si Dax na kailangan na nila makatakas. At inutusan niya si Dax na hanapin niya si Don Pepe. Huwag daw hahayaan makatakas ito dahil malilintikan sila kapag nakatakas si Don Pepe. Maya-maya nagkaroon ng putukan. Pumalibot ang mga pulis sa paligid ng warehouse. Nung nalaman nilang may paalis na sasakyan at yun ay si Balahadja, sinundan ito nila Annalyn at Doc Lindon. Ayaw pa sana sundan ni Doc Lindon dahil delikado nga ngunit wala siyang magawa dahil sabi ni Annalyn baka daw dala nila si Don Pepe. Napansin ni Balahadja na may sasakyang nakasunod sa kanila kaya binilisan niya ang pagpapatakbo. Gigil na gigil si Balahadja dahil mukhang nilaglag daw sila ng anak ni Moira. Maya-maya nagising na si Moira. Nagtataka ito kung ano daw ang nangyari. Sabi ni Balahadja, nilaglag na tayo ng anak mo madam. Patay na tayo neto. Nasira na ang plano natin. Sabi ni Moira, hindi pwede yan. Hindi magagawa ni Zoe yan. Sabi ni Balahadja, eto na madam, nagawa na ng anak mo. Sigurado ako, anak mo ang may gawa neto. Sabi ni Moira, baka si Carlos ang nagsabi sa mga pulis, wag mo pagbibintangan ang anak ko si Zoe. Dahil hindi niya magagawa yon. Malamang si Carlos ang nagsabi sa mga pulis. Madami-dami pa tayo aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.